Hel- Hello everyone. Alam ko hindi madaling kumalma, especially in a situation like this. Cherries! Ayan, kita nyo naman sa title ng video na to, EB3 Retrogression. Ayan, lumabas na yung visa bulletin for the month of July. Usually sa mga hindi nakakaalam, naglalabas ang USCIS ng visa bulletin siguro mga 20 days ahead of time. So, kunyari, for the next month, which is July, ang visa bulletin ay nailabas na ngayong June 10, 2024. So, alam ko, madami ang na-depress, madami ang nalungkot, halo-halong reaksyon, madami yung nadismaya dahil ang priority date ay mas lalong nag-move backward, which is 2021 of, alam ba yun? 2021 ata of, is it December? I think so. Basta 2021. Hi. Kakaloka, di ba? Oh my God! Tingnan nga natin para ma-make sure talaga kung ano yung tama yung pinagsasabi ko. Ano to, trending ngayon to sa Lefora eh. Lefora. Ayan. Yes, December 2021. Sorry sa mga hindi nakaabot or mas lalong nadismaya sa ganitong takbo ng mga pangyayari. Kakaloko! Maging positive na lang tayo, especially sa mga pumasa na ng NCLEX, pumasa na ng English exam, meron ng visa screen, malay nyo this coming October. Pero huwag masyadong umasa na magka-current in the next coming months. Kung kailangang mag-renew sa mga ospital ninyo ng inyong kontrata, mag-renew. Huwag magpadalos-dalos ng desisyon, okay? Huwag magdedesisyon habang galit, habang depressed, okay? Kailangan kapag meron tayong importanteng bagay na dapat desisyonan, is nasa kalmado tayong pag-iisip. Always weigh the disadvantage, advantage, the pros and cons. Pros and cons? Yon mga Inday. Huwag masyadong magpadalos-dalos ng parang, ayoko na talaga. Ayoko na dito sa Middle East. Uwi na ako, Day. Hanap na lang ako ng trabaho doon sa Pinas. Marami namang nagpapasweldo ng Marami namang magpapasweldo sa akin ng USRN. Ako sa mga call center work from home pa. O diba? Huwag magpapadalos-dalos ng desisyon kasi kung hindi mo lang alam, maraming mga nasa Pilipinas ang nag-aambisyong makamtan yung iyong work mo ngayon. Diba? Ang daming nagkukumahog na makapunta ng bedside. Ikaw, nasa bedside ka na, well-paid ka pa, o diba? Saan ka pa? O diba? Kung nai-stress, magbakasyon. O diba? Magbakasyon. Makipag-date sa mga kaibigan. Make sure that you are always well surrounded. Ayan. With friends. Inisip pa kung anong English. Ayan. Ang dami na namang maano sa akin kasi tawa ako ng tawa. Ayan, habang nag-ano ako dito, habang ano tong tawag na to? Habang nasa Facebook, nagbabasa ako ng mga comment ng mga tao sa Lefora Philippines. Eto guys, so keep on praying mga corners. Yes, ito na lang talaga yung magagawa natin. Pray. Pray and pray until you're here in America. Kasi mga Inday, ito walang halong joke. Ito mga Inday, talagang napakahaba ng proseso, napaka-lengthy ng proseso. Along the way or on your way of coming here to the US,
marami kayong pagsubok or struggle na pagdadaanan. 'Di ba? In order for you to deserve your green card, your status here as a registered nurse, hindi lang sa talino, pagdating sa isip, or kung ano man academically, dapat fully prepared din kayo emotionally, mentally, spiritually, at lahat na. At for sure, may dahilan ang Diyos kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong delay, mga inday. I'm sure there is. Okay? If there will be delays, always think positive. Think that this is just God's way of preparing you, okay, into a better position, better situation in life, which is ang maging isang permanent resident or green card holder dito sa Amerika. And eventually, after 5 years, American citizen! O, diba? Look at the price. Don't look at the, yung parang mga ang daming delays na nangyayari. Isusuko ko na lang tong pangarap ko. Sa mga nanonood sa akin na nangangarap pa lang na maging isang USRN, on the process pa lang of taking your NCLEX, take this time. Habang retrogression pa, take this time para i-process ang NCLEX mo para maging USRN. And eventually, malay mo, matulad ka sa akin, 6 months lang. Pinay lang ang priority date ko, April 2022. O, diba? Nagka-visa ako November or October. O, diba? Bongga! Malay mo! Pero, hindi naman ito pabilisan ng pagdating dito sa Amerika. Okay? Nasa tatag, sipag, at diskarte yan, mga inday. Kaya, titingnan ko muna yung niluluto ko. Ayan, okay na. Shut up! Fuck. Sige, magbasa pa tayo ng ibang mga comment dito. Malay mo, marami tayong kapulutan na aral. Diba? Kaya diba? Sabi ng isa, kaya nag-Antarctica muna ako. Pag tunaw na yelo, baka pasok na. Natawa ko dito sa ano na to. Ayan. So, gaano katagal pa ako magpupuyat sa BPO? Oh my God! Lahat ng sakripisyo, merong kapalit or katumbas, for sure. Magandang katumbasan. Those people who became current in 20, according to the last bulletin, what happened to them after? If hindi pa na-interview, affected pa rin ng retro. Goodbye, US. Mabulok na tayo dito sa Germany. Grabe naman yung ano. Naloka ako dun sa comment. Goodbye US, mabulok na tayo dito sa Germany. Mga inday, sabi ko na nga, lahat ng delays, lahat ng redirection ng Panginoon ay merong dahilan, merong rason kung bakit nagkakaroon ng mga delays dito. Okay? Ang importante mga inday, secured na kayo ngayon. As in, meron na kayong NCLEX, meron na kayong CGFNS, certified na kayo, meron na kayong IELTS exam. Ayan, fully prepared na kayo. Interview na lang talaga para inaantay na lang yung priority date na maging current para tuloy-tuloy na yung pagpunta nyo dito sa Jumerica. Okay? So, ang magagawa nyo sa ngayon ay mag-antay at magdasal na hopefully sana in the coming months ay maging current na or at least umusad na pataas yung retrogression. Ma-stroke kayo, or ma-depress kayo, punta kayo ng mental or kung saan man, kung ang retrogression ay nag-move ng mga 10 years, mga inday, please, wag nating masyadong seryosohin ang, ano ba ngayon, 2024, ang 3 taong retro.
Di ba hindi nga ito umabot ng 3 taon eh. Less than 3 years ito eh. 2 years and 6 months lang ata ito. Mga beshi, yung mga kunars natin na American citizen na ngayon, yung mga admin ng Lepora, ay, nakamtan nila itong pangarap na ito mga Inday. As in, ulit-ulitin ko ha, nakamtan nila ang pangarap nila after 10 years, 7 or 8 years. Tayo, nagkaroon lang tayo ng delay ng 1 year, 2 years, nag-inarte na tayo. Hindi ko binabash lahat ng mga nade-depress kayo. Normal lang na madismaya or malungkot sa ganitong news. Definitely. But certainly, gamitin nyo itong time na to travel, to move forward. Huwag na tayong umalis na tayo sa sitwasyon na to mga Inday. Darating at darating kayo dito. I'm praying for all of you. Diba? Huwag masyadong enhance ang sarili. Kung kailangan ninyong kung makakakuha kayo ng board certification, kung hindi masyadong busy ang area nyo ngayon, mag-study na habang wala pa dito mga Inday. Diba? Para bongga kayo pagdating nyo dito. Kung kailangan yung, kung hindi kayo masyadong busy kayo ngayon, mag-enroll na kayo sa Masters of Science in Nursing. Kumuha kayo ng mga Masters, MSN na pwede nyong gamitin dito sa Amerika. Diba? Para bongga na. Huwag nating gamitin or idahilan itong priority date na nag-retrogress para ma-depress tayo, mawalan ng pag-asa na pumunta dito sa Amerika. Remember, the price, green card, after 5 years, American citizen. O diba, saan ka pa? Makakapag-travel ka sa maraming mga bansa visa-free. Sabi ng isa dito, sa Siargao muna tayo mag-work from home. Tapos tambay sa Apam Bridge while waiting. Naloka ako sa mga comment na bakit pagdating sa Malas ang swerte ko. Grabe naman. Gagalaw din yan, hopefully. Let's just all pray for a better priority date in the future. Sige na mga Inday, hanggang dito na lang ang vlog na to. Thank you so much. Remember, ang purpose ko kung bakit ako nagbablog ngayon, sana ay maka-inspire or makarelieve ng maski konting lungkot na nararamdaman nyo ngayon at maka-inspire ng mga future nurses na pupunta dito sa Jamaica. Okay? Sige na mga Inday, huwag masyadong malungkot sa retrogression. Bongga na! Babush!